FKM Hunter 150. Isa ito sa mga scooter na nasa line-up ng FKM. Kung titignan pa lang itong scooter na to, talagang maporma na. Syempre yan naman ang hinahanap natin sa isang motorsiklo. Sabay-sabay nating kilatisin kung anong mga meron dito sa FKM Hunter 150. Ang makina nitong FKM Hunter 150 ay single cylinder, 4-stroke, air-cooled ang cooling system, may displacement na 150cc. Ang maximum horsepower nito ay 8.6 kilowatts at 7,500 RPM at maximum torque na 12.2 Newton meters at 6,500 RPM. Electronic fuel injection, automatic clutch system, at ang transmission ay CVT belt driven. Hindi makakaila na napaka-porma nitong motor na ito. Meron nga itong LED projector light na napapaligiran ng 4 na daytime running light. Nakaporma siyang pa-X at syempre pa yung magkabilaan na parang auxiliary light. Pero part din niya ng headlight. Iisa lang din kasi ang bukasan ng ilaw dito at dito. At yung design ng fairings niya sa harap ay patulis na parang tuka. Color black lang ang sa gitna at sa magkabilang gilid naman ay kulay green. Syempre pa dahil adventure bike, meron itong windshield at LED na rin ang mga turn signals sa harap at pati sa likod. Naka dual contact signal lights nga yan. Mataas nga rin ang pagkakapwesto ng front fender, kaya kitang kita na malayo yung agwat nito sa gulong. Ito ay naka telescopic fork na front suspension, pero hindi talaga nagmukhang maliit yung telescopic fork dahil meron na itong protective boots. Syempre dagdag protection din yan sa mga talsik ng putik. Plus meron din cover na fairings yung bandang ibaba ng fork, kaya mukhang malaki talaga yung front fork nito. Meron nga rin yung reflectors sa magkabilang gilid para sa added visibility kapag gabi. Sa rear suspension naman ito ay naka dual shock absorber. Naka alloy mag wheels ang mga gulong nito. Naka tubeless dual sports tires na rin, kaya hindi basta-basta madudulas ang gulong nito. Ang sukat ng front tire nito ay 120/70/12 at ang rear tire naman ay 130/70/12. Pagdating naman sa braking system, ang harap at likod na preno nito ay naka disc brake. Ito nga ring Hunter 150 ay naka naked handlebar. Nakadahon type na side mirrors, bakal ang mga bar end, magagandang design ng mga grips at magaganda rin ang quality ng mga switches. Sa left switch meron itong beam switch, turn signal switch at horn button. Sa right switch naman meron itong engine kill switch, headlight switch at yung electric start button. Ito ring Hunter 150 ay naka digital meter panel na. Kompleto na nga yan sa information. May separate na screen pa para sa clock at sa voltmeter. Ito naman yung itsura ng pinakasusian nito. Sa tabi nga niyan ay may USB port para sa device charging. Syempre meron din yung utility pocket. Sa gitna naman ay meron din itong utility hook. At sa kabilang gilid ay merong cup holder, lagayan ng Starbucks. Isa rin sa nagugustuhan ko dito sa Hunter 150 ay may details pa talaga yung fairings nito. Hindi lang basta plain. Syempre meron itong footboard o yung gulay board. Dito nga sa footboard nilalagay yung kanyang battery. Dito naman sa side na to ay merong mga butas para pasukan ng hangin. Syempre diretso yan sa engine. Malambot din ang upuan nito at malapad. Kaya naman paniguradong komportable ang rider at ang backride. Pinipindot lang yung footrest ng pillion para magbukas. Kapag binuksan naman yung seat, narito yung gas tank. Meron nga itong fuel tank capacity na 7 liters. Sa tabi naman ng gas tank ay naroon yung underseat storage o yung U-box. Kasya ang half face helmet. Pero kung sakaling bitin pa dyan ay meron naman itong built-in na rin na top box bracket. Lalagyan na lang ng top box para sa additional storage. So malaking bagay na rin yan. Hindi na kailangan bumili ng bracket para sa top box. Maganda rin yung design ng body nito. Napaka-slick niya nga lang na pahaba. At may design lang na Hunter 150 at strip decal sa baba. Pataas nga yung buga ng pipe nito, kaya kahit isugod sa baha ay hindi basta-basta mapapasukan ng tubig. Maganda rin yung design ng heat guard. Sa tabi naman ng pipe ay narito yung kanyang fan.
Pero kung titignan nyo yung cover ng fan, kala nyo liquid cooled itong Hunter 150. Bumagay din talaga sa design nitong Hunter 150 yung ganyang cover. Meron na rin itong mahabang tire hugger. Para protection din yan sa mga talsik ng putik, para hindi pumunta sa mga sulok-sulok. Syempre pa, maganda rin yung design ng taillight nito. LED taillight na nga rin yan. Sa rear fender nito ay naroon na rin yung kanyang LED turn signals. Meron na rin itong LED plate light at mga reflectors para sa added visibility kapag gabi. Dito naman sa kabilang side ay narito yung air filter at ang CVT crankcase. Para naman sa overall dimensions nitong Hunter 150, meron itong length na 198 cm, width na 73 cm, at height na 120 cm, wheelbase na 131 cm, seat height na 75 cm o 750 mm, kaya abot ito ng average Filipino height na rider. Naka-upright seating position din ng rider dito, kaya relax na relax lang kahit sa long ride. Meron lang din itong bigat na 124 kilograms, kaya okay na okay din sa mga newbies. At may ground clearance ito na 14 cm. Mataas din, kaya hindi basta-basta sasayad sa mga humps. Itong FKM Hunter 150 ay available sa mga colors na green and white. At meron lang itong SRP na 78,000 pesos. Napakapangmasa nitong scooter na ito. Available din ito sa lahat ng FKM branches and authorized dealers nationwide. Open for installment din via home credit at Cebuana Luwelier Cycle Financing. Up to 36 months installment. Overall, para sa akin, napakasulit na nitong Hunter 150. Sa presyo nito na less than 100k lang para sa 150cc ay napakasulit na. Kayo, anong masasabi nyo dito sa Hunter 150? Nagustuhan nyo ba ito? I-comment nyo na yan sa ibaba. Please like and share this video kung nagustuhan nyo itong FKM Hunter 150. Anong motor ang gusto nyong i-review natin sa susunod? Maraming salamat sa inyong panonood at kita-kits ulit tayo sa mga susunod ko pa na videos.